Hari-hari. Una kong gamit ng aking kambing na katad, goat skin gloves, leather to. Pero, hindi unang-una pero halos ganoon na rin. Ang gagawin natin dito ay i-cultivate natin, bubungkalin natin para makuha natin mga lumang ugat at mga lumang mga dahon, mga lumang tanim nung nakaraang taon. Mag-uumpisa muli tayo dahil magtatanim muli tayo dito ng ampalaya. Babaguhin ko rin yung lupa, dadagdagan ko, i-amend ko para masigla naman siya. Ito yung mga nakatanim last year. Ito yung halimbawa ng Chinese okra pala to. Ito yung mahabang parang patola, pero iba't ibang uri ng ampalaya nandito nung nakaraang taon. May maiksi, may mahaba, may konti ang kulbot, may iba-ibang uri. Tulad nitong tatlong ito, pareho lahat sila ampalaya, pero makikita nyo iba-ibang pangalan nila, iba-ibang uri. Mukhang hindi magandang posisyon nyo dyan, hindi makita yung ginagawa ko. Kaya ililipat ko kayo dito para makita niyo anong saya kung hindi niya nakikita, di ba? Gandahan mo naman. Ayan. Mas maganda kung hindi kayo naka-warp ang lente. Yan. Lapit mo pa. Biyernes nga pala ngayon, may kainitan, 27. Madumi na yung puti kong gloves. Pero gusto ko yung gloves na to, sana magtagal. Ang ginagawa ko lang, binubungkal ko lang siya para yung tawag sa atin, di ba? Alam ng bawat Pilipino yan. Cultivate. Alam nyo kaibigan, hindi lahat ng mga tao dito sa Canada at sa Amerika alam ang salitang cultivate. Kaya sabi nga nila, kahit yung mga bagong dating na Pilipino, hindi man sila sanay pang magsalita ng English at kasi sanayan lang yun. Kahit marunong na kayo, syempre alam natin magsalita, pero minsan hindi sanay, kaya medyo nahinto na bumabagal yung progreso natin doon. Pero
lahat ng bagay nakakasanayan. Yun nga, magtagal ang Pilipino rito o kahit bagong dating, pwede kayong lumaban ng yung game na Scrabble, mataas ang chance nyo manalo dahil alam natin na hindi tayo estranghero pagdating sa mga bukabularyo, diba? Alright, ganito lang kabilis ang aking gagawin. I-amin ko siya kaya huwag kayong mag-alala, meron siyang nutrients na makukuha. Kaya ito tayo sa kabila. Kung papansin ninyo, meron siyang kawayan. Papakita ko sa inyo yung kawayan. Yung kawayan na yan, dyan naakyat ang ampalaya. At itong sinasabi ko lang mga yung sanga papunta dito sa mesh. Ito yung ginawa ko. At dyan sila gumagapang. At ito nga, bis nalagyan ko ng isa pang roll ng mesh ay focus. Nilagyan ko na lamang ng buli yung abaka na tali at para tumulay sila. At yun naman na nangyari. Ang concern ko lang dito dahil marami akong tinatanim na ampalaya kasi hindi ko sinusunod, even si Mrs. hindi namin sinusunod yung rule na halimbawa every 2 feet, every 4 feet, di ba? Yung mga ganon. Minsan every isang dangkal lang may ampalaya na naman. Kaya kanya-kanyang diskarte. Hindi natin kailangan sundin ang nasa libro. Ngayon, pagkasapit nila dito, gusto nilang umakyat, sumasampa sila dyan sa puno. Kaya binabalik ko sila at dumadating din sila sa bubong. Halika, i-cultivate na natin to. Set ko kayo at ito lang gagawin ko ngayon. Closer. At pipick up kami ni Mrs. T kay Juniorita. Galing siya ng Araw. Nagtrabaho siya doon ng 3 araw. Alam nyo, yung aking anak na yun ay may trabahong, 2 trabaho niya At tapos nagkukolehiyo pa siya. Summer ngayon sa kanyang tapos na yung school niya, pero meron siyang class ngayon. Kaya napaka maliit pa, bata pa, hard worker na. Pero syempre hindi kami nagkukulang ng paalala sa kanya kung ano yung mga naranasan natin, mga hamon ng buhay. Alam nyo sa mga taga Canada dito na yung eBay, The Bay magsasara na, di ba? Empleyado yung aking anak, hindi siya full time doon. The Bay, Hudson's Bay or The Bay ang tawag nila, di ba? Magsasara na. Meron pa rin siyang trabaho pero papunta na ron, magsasara na hanggang June, hanggang Hunyo. Ngayon ay Mayo, kaya hanggang Hunyo na lang daw doon ang kanilang ang tindahan, o siguro hanggat merong naibebenta kasi panaindag sa pa ng mga tao kasi nga clearance sale, ganon. May si Miss nga gusto ko ibili ng mga sapatos, yung mga bota kasi mahilig ako sa bota. Ako nga pala yung Pilipino na kilala nyo na walang rubber shoes. Puro bota. Ngayon, mabalik tayo sa aking anak, si Juniorita. Nagtatrabaho pa rin siya doon at mabait sa kanya yung manager. Nga lang, hindi sila magtatagal. Bukod doon, meron siyang trabaho kaya siya nasa Araw. Last time nasa Montreal siya, Araw, Montreal, at mapupunta pa siya sa ibang parte ng Canada dahil ang tawag sa kanya tour guide. Pag yung nabanggit ko na yun, bahagya sa aking sa mga video ko na hindi ko na matandaan kung saan. Kaya nyo, kailangan ko itag din yun kapag nagkaroon talaga ako ng pagkakataon, konti-konti, di ba? Meron siyang kung ang mga estudyante katulad ng mga high school students, mga anak nyo, magkakaroon ng matagal na field trip. For example, kung nandito kayo sa Toronto, may trip kayo, kahit sa Saskatchewan, may trip kayo, o Alberta o St. John's, may trip kayo papuntang Araw, capital ng Araw. Very educational yun, malaking may tutulong nun para makilala ang
na mga estudyante ang Canada, may mga trip sila dahil malayo yun. Kung mga galing nga kayo ng ibang probinsya, typically nag-i-stay kayo doon ng 3 araw. Sa 3 araw na yun, ina-arrange nila yung security sa hotel, yung hotel na tutuluyan. May mga rules doon. Estudyanteng babae, lalaki magkahiwalay, ilan lamang ang magkakasamang mga babae, magkakasamang lalaki, at mayroon tape yung pintuan para hindi sila lumabas. The moment na may problema, tatawagan ng magulang, or yung mga rules para para maiwasan yung kaguluhan. Meron din silang security. Yung aking anak ay nasa bus, at pag pumunta sa mga landmarks, mga kilalang tulad ng merong bunker sa Ottawa yata, sa Montreal, anything na landmark o mga nakatali sa history ng Canada ay ipapakita ng paaralan, ng guide, at yung aking anak ang kasama doon, nagtutour nga siya, tour. At ayun, tapos noon, paghapon na, tulog namin, kanya-kanya silang mga kwarto, yung tulad ng aking anak na tatawag siya sa gabi at mag-good night sa amin at sa kanyang kapatid bago matulog. Tas arya na naman sila, breakfast sa hotel, at yun naman trip na mag-guide na naman siya sa mga estudyante. Nakakatulong, na-hire siya doon kasi marami nag-apply. Na-hire siya doon kaagad dahil nakatulong na marunong siya ng French. Kaya ang advice ko sa inyo mga kaibigan, pasensya na kayo, hindi ako makayoko, ay anong edad ng anak nyo na nasa paaralan, encourage niyo na matuto sila mag-French dahil it's a plus, di ba? At kung naman nasa Amerika kayo, which is, well, kasama na sa kanilang pag-aaral sa paaralan na mag-aaral lang ng Spanish. Kaya dito sa Canada, kailangan mong hanapin yun, saliksikin, sadyain na aralin yun kung gusto niyo matuto. Kung bata pa mga anak niyo, 1st, 2nd, 3rd grade, 4th grade, samantalahin nyo, ipasok nyo sa yung mga eskwelahan kung saan nagtuturo ng French. At yung tinatawag na French immersion, ibubuklod sila doon, wala magsaset up ng English. Sa umpisa, may mga cases na dahil hindi marunong mag-set up ang inyong anak ng French, medyo parang panibago, di ba? Ila kayo, anak ko, nung dumating dito, medyo nahirapan, or medyo nahiya, or awkward, or tahimik. Nag-adjust talaga nung dumating kasi nga sa ating dito panibagong kultura. Pero tanong ko sa inyo, di ba naka-adjust kagad sila? Iba-iba ang adjustment timeline, pero it's di ba, matagal din, mabilis din, madali. Yun ang kagandahan ng mga kabataan, ng mga murang isipan, madaling maka-adjust. Kaya nga importante na madisiplina sila at magabayan, dahil madali na mapick up ang mga ito, kung ano yung gusto nating mangyari sa kanila, sa kanilang tatahakin sa buhay nila, later sa buhay nila. Ayun nga, bigyan ng chance. It's a challenge sa umpisa, pero ang reward nun ay napakalaki kung sakali magtatagumpay. Hindi lahat yun para sa mga bata. May iba talaga na hindi nag-workout, kaya yun ay something na kayo at ang guro ang mag-uusap. At syempre yung anak ninyo, kailangan nyo pa-involve kahit ano ang edad nila, di ba? Kailangan nyo malaman kung ano yung kanilang pakiramdam. Yun, sa aking anak, si Juniorita, ay sariling sikap siyang nag-aral. Hindi siya nakapunta sa French immersion dahil nung nag-decide kami ni Mrs. Tina dalhin siya sa eskwelahan, may matanda na siya. I believe she was 5th grade na siya, at may cut-off yun, merong edad yun na hindi ka na pwedeng tatanggapin ng eskwelahan. Ito yung mga tumatanggap nga pa ng lesson yung sa French immersion school, dahil naniniwala sila na parang may kahirapan na yun kung hindi kabataan. I believe in-attempt namin nung 5th grade siya or 6th grade, I believe 5th grade, pero you can check that. Pero hindi naging hadlang. After high school siya nag-aral, I believe,
si Juniorita. Nagulat na lang ako dahil through online na nagawa niya makapag-aral. Ito nga nakapagsulat na nga, journalist nga yung anak ko, nakakapagsulat siya sa kanilang website. Meron silang dyaryo na tinatakbo at nandun siya. Hindi ko lang talaga masabi talaga yun kasi pribadong tao ako although talagang sasaliksikin nyo, makikita nyo yun sa mga nabanggit ko mga nakaraang video. Pero I don't think na may magkaka-interest. Pero kung may gusto man, malalaman nyo talaga ay ito talaga ang internet. Kailangan kahit anong ingat mo, minsan mag-slip kayo ay kung gustong malaman kung saan nakatira, pangalan, malalaman talaga nila. Kaya advice ko rin yun, kasang-kasanga na ako, no, na ingat kayo sa pagbibigay talaga ng informasyon, lalo na yung talagang personal na talagang deliberately pinapakita nila na nakikita ko mga kababayan natin, yung check nila, yung passport nila, may mga numero yon, yung kanilang full name, even yung kanilang mga even kapitbahay, full name ng kapitbahay, kaibigan, dating work. Para sa akin, buhay ninyo yan, buhay nila yan, pero para sa akin, kailangan limitahan ng informasyon. Okay, kung saka sana ako eto, tapos na ito. Babalik pa ako dito para lagyan ito ng mga pataba. Maybe tanggalin ko yung half ng lupa, we'll see, pero looks like okay, pero we'll see. Ang goal nga nito ay may sapat na sustansya ang ampalaya na hindi pa ba kayo na makita natin na mailagay. Kung makikita ninyo, ang ampalaya dito ay 1, 2, 3, 4, 5. Oy, napakarami nun, di ba? Sa katunayan, dapat ang ampalaya lang dito, tatlo lang na tanim ng ampalaya, sapat na. Pero kita nyo naman, 5 ang ginawa ko, kaya crowded. May negatibong impact yon. Pero again, kung saan ka masaya, kaibigan, at nagwo-work naman, di ba? Hindi to competition o pagalingan. It's about kung yung diskarte mo, kung saan ka masaya, at sinashare mo to. Aware ka na maaaring may mali o tama. At kung may mali man, hey, hindi ka tapusin ng mundo. Another pagkakataon para mapagbuti natin. At kung pilit man na di mo susundin ang kalakaran ng libro ng mga tao kung saan nakakarami, malaya ka. Yun ang kagandahan nun. Kaibigan, dito ko natatapusin. At nasaksiyan ninyo ang una kong paggamit ng aking puting gloves, goat skin. Consider this, napakaganda. Ilagyan ko nga pala ito ng aking yung date kung saan kung kailan ko nakuha. At that's 5 yan 5/25. Kaya hanggang 20 minutes na ako nagdadadadana. Ay, there you go. Lagay natin siya dito. Lagi nag-record na ako dito para dito. Hindi ko pala na press yung button. Kaya hindi siya nag-record. Kaya ito, buti. Hindi ko tinapos. Meron pa tayo ditong isa. At okay. Simula muli. Sabi ko doon sa ginawa kong hindi ko na i-record na typically, normally, ang gamit ko ay kamay lang. Hindi ako nagga-gloves. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko i-highlight nga itong aking malambot at napakagandang gloves. Goat skin. Dati 5 o 6 man nakalagay dito, pero alam pong siksikan yun. Pero hey, kung saan ka nga masaya, di ba? Kaya ngayon ang ilalagay natin ay tig-4 lang para naman mabago ngayon. Ilalagay natin siya dito.
Simple lang. Maganda maghardin, kaibigan. Sana gawin nyo rin to doon sa mga nagbabalak, binagbabalak, or naisip ito, hindi kayo magkakamali. Napakaganda nito sa ating katawan at sa ating isipan. Tingnan natin. Alright, should be good. Ayan. Well, I hope na-record ko to this time. Ano ba yung hindi ko na ginawa ko na kala ko nagre-record? Ay, ito. Pan out. There. Ito ang uri. Ito siya. At ito yung sabi nga namin pabiro, construction. Right. Okay. At ilalagay natin yan dito. This time sa taom nito ay itong mga to ay isang uri. At yung iba naman na uri sa iba naman nating taniman. Ayun, kaibigan. At sa susunod na mga araw, sa mga linggo, makikita nyo mayung-yung na ito. Yung itong ating lugar. At dito tayo magkukwentuhan. Dito ako magkukwento pa sa inyo. Kaibigan, dito ko na muna tatapusin ang aking maikling video. Hayaan nyo, sa susunod, pipilitin ko talaga mag-stick sa under 15 minutes, 10 minutes. Have a good weekend at hanggang sa muli, padayon.